Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong week na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Magsimula na tayo. Dalawa agad. So, bidan natin ay pwedeng, alin man sa description, ha? Tatay, tatay na, no? Senior. O may trabaho. So, alin man sa tatlong yon. Anong meron dito? Ba't siya nag-worry? Maganda naman to. Natatakot siya na hindi niya makuha tong mga to. The Sun, tsaka Strength. Natatakot siya na bulihin siya. Natatakot siya na mawala tong happiness niya. Natatakot siya na mawala yung confidence. Marami siyang kinakatakutan. Natatakot siya na magmukhang weak sa ibang tao. Natatakot siya mawala ng sense of control na itong nag-flip. Natatakot siya sa sarili niyang pamilya. Ang mag-anak niya. Natatakot siya na mawalan ng pera. Natatakot siya na hindi niya mabayaran ng mga babayarin. Natatakot siya na maraming pwedeng meaning ito. Mawala yung loyalty sa kanya ng someone na pinagkakatiwalaan niya. In general, ang dami niyang kinakatakutan. Parang may trust issues yung lalaki. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, edi ganun pa rin siya buong week. Kung mangyayari pa lang, edi ayun. Made-depress siya dito. Pero ngayong week lang naman yan. Okay? Di yan forever. Ngayon, since mahaba pa yung oras, kuha pa tayo ibang detalye. So, sa case naman natin, lalaki na naman, oh. So, whether kayo mismo itong mga to, o itong person nyo, o someone na malapit sa inyo. Pero this time, single to. Itong lalaki, single. Biyudo. Single, biyudo. O ito yung ex-husband, ex-boyfriend, pwede rin. So, masay, Kaya dalawa yung court cards. Pag dalawa kasi, nagiging komplikado. Hahaba yung reading ko.
So, gawin ko na ng energy sila lahat. Okay? Huwag niyo napansinin yung sinabi kong gender kasi mayroon din pala dito, Queen of Candles. So, dalawa yung court card. Pero kung isa lang siya, edi siya yung bida. Kaya lang, dalawa. May babae pa dito. So, lahat na lang sila ay energy. Okay? Wala na to. Basta huwag niyo nang pansinin yung sinabi kong gender dito. O, description. Kasi may isa pa, oh. So, ano to? 3 of Cups. 6 of Pentacles ito. Queen of Wands at King of Swords. Walang dating sa akin. Sabihin natin walang work. So, ngayong week, mag-a-apply yung iba sa inyo. O someone na malapit sa inyo, mag-a-apply kung walang work. Ngayon, pangalawang senaryo. Gusto nyo maging masaya. Nandun yung desire nyo. Okay? So, ngayon, ang gagawin nyo, gagawa kayo ng way para makuha nyo itong happiness na gusto ninyo. Kasi yung vibe dito, ang gusto nyo kasing kind ng happiness ay quality time. Parang bang cold. May someone na cold sa inyo. O kayo yung cold sa person nyo. Basta cold yung connection. Na para bang gusto nyo mag-spend ng quality time. Gusto nyo nun. Since walang umaaksyon para mangyari itong gusto nyo mangyari, hindi naman nagva-vibe nung malapit sa inyo na gusto nyo nitong quality time, bonding. Well, kayo na yung mag-i-initiate nito. Ganun ang dating. Kayo na yung mag-a-action para lang mangyari itong quality time. Kung long distance, paano mag-i-spend ng quality time? So, magiging somewhat communicative kayo dito. Gusto nyo ng communication. Ganyan ang dating. Gusto nyo maging masaya. Kasama ang mahal nyo sa buhay. Regardless kung sino man yan. Kung partner ba yan, friend, relative. O kayo mismo yung bubuo ng plano para lang makapag-banding, magkaroon ng reunion, gathering, mabuo ang samahan, gano'n. Para lang mangyari itong gusto nyong quality time. Ano pa? Pwede rin naman to ay may kinalaman sa reconciliation. Okay na yung mag-i-initiate ng reconciliation para lang matapos na. Case-to-case basis, actually.
Ngayon, ito may pangalawa pa akong deck eh. Kung masasabi nito, extra info. Ay, no, it's not the right time. Tungkol sa ganun. Oh, the tower. Oh. The 9 of Wands. Hierophant at the tower. Not the right time. Case-to-case basis, sabihin natin malaman. Ang anything na gusto nyong malaman, yun na. Kaya ina-advise dito na maging matatag kasi hindi pa nga right time. Ma-reveal ang anything na gusto nyong malaman. Pangalawa, reconciliation sa mga kasal. Doon siya hindi applicable. Pero doon sa kanina, applicable kung hindi kasal. Yung kayo na mismo ang makikipag-ayos. Basta matapos na lang, di ba? Yung problema. Kung di kasal, kung ang sitwasyon di kasal, pero kung ang sitwasyon ng iba sa inyo, ay kasal sila at naghiwalay, walang reconciliation dito, malabo. Dalot ang dulo natin ay tower. Nasunog yung kung ano pa yung may Christmas lights, yung pa yung na tamaan ng kidlat. So, hindi pa pwede ang reconciliation kung kasal, kung naghiwalay at kasal. So, ito yung partner dito. Wala pang reconciliation. Virgo, Aries, Aquarius. So, tingnan pa natin. Ano pa masasabi nito? Dalawa na nga para mabilis. Ay, mali. Mercury retrograde. Guardian. A lost loved one watches over you. Mercury retrograde. So, in times of crisis, kasi more like makalbari ng buhay ninyo. Dahil nandito yung Mercury retrograde. Pag nag-retrograde ang Mercury, maraming problema. Isa na dyan yung decision making, way of talking, way of thinking, lahat na lang. Laging may problema. Na para bang in times of crisis, sasamahan kayo ng lost loved ones ninyo. O mahal nyo sa buhay na ng mayapa para maibsan ng kalungkutan. So again, asahan natin lahat na lang ng problema na dito pwedeng mangyari. Nasira yung kotse, nasira yung gadgets, nasira yung technology. Isa pa yun Kaya sabi dito, review everything. So, sasama na din yung legal matters. Laging may problema sa ganun. Error sa mga spelling. Error sa contract. Pero ngayon, wait lang naman. So, prone sa error na lang. In general, o kapalpakan. Na pwedeng magpahamak sa iba sa inyo. Kaya ito, kung sakali man na ganun ang mangyari na problema kayo. Sasamahan kayo ng mahal nyo sa buhay. Sa inyong kalungkutan. Don't worry. Vacation. Naging jejemon na dito. Yung vacation natin.
You will be traveling soon. Fate, something ending, something beginning. Ano yun? Psychic. Destined na mag-travel yung iba sa inyo. Whether kayo yung magtra-travel o may someone na magtra-travel papunta sa inyo. Yun na lang. O continuation ng traveling. Pwede rin ganun. Kung na-postpone man. Eto. Give it time. Sexuality. Everything in divine timing, let things flow. Someone is still figuring themselves out. Whether kayo mismo to o ito yung kakilala ninyo na malilito sa gender na advice na walang masama na bigyan pa ang sarili na i-explore kung ano nga ba talaga siya. Bigyan ng time ang sarili, alamin kung sino nga ba talaga siya. Ayan. Huwag madaliin. Okay? Bigyan ng time, sabi give it time. O sabihin natin may someone na nag-open up sa inyo, someone na malapit sa inyo, na yun nga, ganun nga siya. Na may problema siya sa sexuality. Ano nga binisip ko? Kalimutan ko. Na be patient sa kanya. Ganun. Habang naguguluhan pa siya. Okay? Habang inaalam niya pa kung ano nga ba siya talaga. Anong gender niya. Challenges. Air sign. Make a decision, work on inner healing. Yung error natin dito sa Mercury retrograde. Yung mga problema na sinabi ko, di ba? Error. Isa doon yung challenge. Yung challenge ay maaaring manggaling dito sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Baka magkaroon kayo ng kaaway. Ito yun. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So beware sa anyone na air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Lalo na kung lagi nyo kausap to. Kasi may tendency ng disagreement, arguments, misunderstanding, miscommunication, problema sa communication in general. Yun nga, pwedeng mag-cause ng challenge. So ngayon, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Happiness. Victor. Wow, ito magandang combination in a way na assured na talaga na kung ano man yung pinoproblema o challenge na kakaharapin nyo ay malalampasan nyo yan, lalo na sa tulong ng mahal nyo sa buhay na magbibigay sa inyo ng energy o tranquility o clarity para malampasan mga pagsubok, challenge. So, yun. So, una lang malungkot. Bandang huli, pagtatagumpayan nyo yan at magiging masaya. Protection. Ano yun? Ano yun? Protection, refine. So ang dating sa akin, halimbawa, may protection na kayong ginagamit sa sarili kasi kailangan yan. Kaya nga meron ako nito. Dati hindi ako naggaganito. Pero kailangan pala. Kailangan pala talaga. So, kailangan natin bumili ng mga kung ano ng charm. Para protection na ng ating energy. So, kung meron na kayong ganito, charm, mga kung ano ng charm, gemstone, crystals, candles, or anything na witchcraft. O pampaswerte. O pangtaboy ng malas. Kulang pa yon. Kailangan pang bumili. Ang ganun sinasabi dito. Kailangan dagdagan para mas ma-refine
yung sense of protection natin. Ngayon, pwede rin naman kung dito doon sa energy, protection ng energy, protection sa safety. Safety na yung sinasabi dito, na kailangan ng dagdag tools para maprotektahan ng sarili, like CCTV, o dagdag lock, padlock. So again, ina-encourage dito na i-improve, i-enhance pa ang sense of protection sa sarili o safety para ma-assure na protektado tayo sa masamang tao o masasamang energy. Ngayon, ito last na to. Ay, ito. Sumama pa tong isa. Naging 3 tuloy. At least buti na lang sumama siya. Ang ganda pala nung meaning, positivity, regeneration, ritual, positivity. So, ina-encourage tong ritual para mas ma-develop, mag-grow ang sense of optimism. So, yun na nga yun. Ritual o yung sinasabi kong charm, gemstones, candles, or anything na witchcraft o pampaswerte. Makakatulong daw yun. Ritual kasi parang kinaugalian mo na na gawin. Yung example niyan, di ba may mga iba na nagtitirik ng kandila 6 p.m. everyday yun. Walang palya, everyday talaga. So, isa na rin pala yun sa kind ng ritual. So, depende sa inyo kung anong available sa inyo. May iba nga nag-iinsenso pa eh. May iba nga nag-sage, di ba? Araw-araw yun. Yung ginagawa nila. So, ritual na pala yun. Yun yung tinatawag na ritual. Yung araw-araw na habit mo na ginagawa. Iba naman nagdadasal. 6 p.m. Di ba? Every day. Every night pala. Every night. Dadasal siya 6 p.m. So, depende sa inyo kung ano available sa inyo o kung anong kaya nyo. Na-encourage yun na ulit-ulitin gawin. Okay? Sa tingin nyo ay mag-bring ng comfort. So, again, gawin nyo yun ng gawin kasi yung nagdadagdag siya ng sense of positivity o optimism. Nakakadagdag siya niyan sa buhay natin. So, sa week yun. Ngayong week. Pero depende sa inyo kung tutuloy nyo na ba to forever. Pero, na-encourage tong ritual. Saka yung charm na sinabi ko para mas ma-assure ang protection, sense of protection at optimism kung kulang. O para mas madagdagan, di ba? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.